Isang magandang umaga sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga jail, sa lahat ng mga kung saan umaabot itong message na ito. Thank you so much. Isang opportunity na naman na ako'y makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Greetings from the mountainous area of the Cordilleran region. Dito kasi sa Benguet, medyo maraming mga bundok dito, tsaka medyo malamig. Dito tayo pinunta ng Panginoon. Ito yung present na destino natin. So, once again, good morning to everyone. Marami po kayo, hindi ko na po babagitin yung mga jail kung saan kayo, yung mga lugar. Basta isang magandang umaga sa bawat isa. Ganon din po sa mga coordinators nito. Of course, our beloved Bishop Moses, Bishop Rachel, ang mga coordinators, sina Sister Connie and husband, and sa lahat ng mga namumuno sa jail ministry, good morning to everyone. Okay? And of course, sa mga lahat ng mga PDLs, brothers and sisters. Ang aking tatalakayin ngayon ay patungkol sa pangako, mga pangako ng ating Panginoon, the assurance of God's promises, or ang katiyakan ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Kaya alam ko mga kapatid na narinig na natin ito, yung tinatawag na pangako or promises. Nasasabi na rin natin ito sa ating mga mahal sa buhay, napapakinggan natin ito sa mga nag-preach or sa nababasa natin sa Biblia o saan man natin nababasa yung word na pangako. Ang word na pangako or promises, ito yung mga katagang binitawan ng ating Panginoon sa ating mga creation niya. Okay? Ang word na ito ay it is a declaration, sabi niya dito, declaration that one will do or refrain from doing or something is specified. Or ito yung tinatawag natin na a gift graciously bestowed upon us. Ito yung regalo, yung pangako, regalo na binibigay ng ating Panginoon. Number one na talagang nagbibigay sa ating word na promises. Kasi ang Diyos. Kasi alam natin na ang pangako ng ating Panginoon, hindi po yan mag-fail. Hindi po kagaya ng pangako ng mga katulad natin ng mga tao, no? Kung ano sasabihin nila, maya biglang nagbabago, hindi na nila tinutupad yung mga pinapangako nila. Alam natin yan. Ano ba ibig sabihin nito? It is a declaration to do something of obligation to carry out what is stated. Yan. Okay, so ang pangako ng Panginoon, marami pong mga pangako ng Panginoon, kaya magbibigay po ako ng mga 11 promises. Okay, ito yung mga alam ko na mga majors na promises o pangako ng Diyos sa atin. Unang-una, sabi niya dito, a promise of way in the wilderness and streams in the wasteland. Ito yung pangako niya, a promise of way, or way, yung tinatawag natin yung true path, or daan, yung tamang daan, okay, sa buhay natin. Ang wilderness kasi, tinutukoy nito yung pagsubok. Wilderness, okay, sinisimbolo nito yung pagsubok. Yung wilderness is yung sa kabundukan. Sa Ilocano naman is kabakiran. Kung saan ka pupunta yung masukal na liblib na lugar. Wala kang kasama, walang katao-tao doon. Mga siguro animals, mga ibon, ganun, mga puno. Okay? Pero sabi niya dito, ang sinisimbolo nito ay yung pagsubok. Okay? Pagsubok sa buhay ng isang tao. A promise to way out from the problem or wilderness. Lalo na ngayon, alam natin ano man ang dahilan na ikaw ay nasa loob ng pihitan. Sinatawag natin na test ito or pagsubok, okay, na inaalaw ng Panginoon. Alam po natin na ang pagsubok, mga kapatid, ay hindi po binibigay, hindi po ang Diyos ang author. Alam natin na ang pagsubok ay nagagaling yan sa kaaway. Okay? Sa John chapter 10 verse 10 sabi niya, pumunta ang diablo o ang kaaway para, okay, to steal, okay, nakawin, to kill, patayin, sabi niya dito, and to, tawag doon, yung wawasakin niya, okay, ang mga creation ng Diyos. Ano ang papatayin niya? Yung kaluluwa.
Yan ang misyon ng enemy. Yan ang pagsubok na isa na kailangan natin na ay maging matibay, lalo na kayo mga kapatiran dyan sa mga jails. Isa pa dito sa sabi niya rito, we will make a way streams in the wasteland. Ano pang ibig sabihin ng wasteland? Makikita natin ito sa Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Ito yung isang pangako ng Diyos. Yung wasteland, ito yung lugar na walang tubig. Sinisimbolo nito yung tuyot at walang buhay. Ibig sabihin nun, it is a very dry land. Kaya wala kang makikita mga tawag doon, mga halaman doon, mga puno, wala. It is a dry land. Nasubok po ba natin na tayo ay masubok? Parang yung feeling mo, okay? Yung sa buhay mo ay parang wala kang kasama, mag-isa mo lang, walang tumutulong sa iyong problema. Pero sabi ng Panginoon, He will make a way in the wilderness and streams. Anong ibig sabihin ng streams? Yung water. You see, nadadaan, tutulong sa iyo. Ibig sabihin yung streams of water, ito yung kapangyarihan, yung refreshment na manggagaling sa ating Panginoon. Kaya pag sinasabi mo na, itong buhay ko, parang wala nang halaga sa akin, huwag po mawalan ng pag-asa. Kasi yan po ang sabi niya. Iyan ang isang promise ng Panginoon. Okay, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Huwag matakot sa kinabukasan. Sabi niya dito, kalimutan ang nakaraan. Buksan ang mga mata. Kasi, okay, alam natin na gagawa ng Panginoon ng way or tamang landas para ikaw ay matulungan. Okay, ano bang sabi niya dito sa pangalawa? Isang promise ng Panginoon. A promise to help us to win the prize for which He has called us heavenward. Makikita natin ito sa Revelation chapter 22, verse 12. Anong sabi niya roon sa Revelation chapter 22, verse 12? Sabi niya, Behold, I am coming quickly, and my reward is with me. Malapit na akong dumating, sabi ng Diyos. Maniniwala po ba tayo na malapit na ang pagdating ng Panginoon? Okay. Tapikin mo nga, o tapikin mo yung katabi mo, pag sila ay naniniwala, tanongin nga natin sila. Do we believe na the Lord, the coming of Jesus is very near? Sabi niya, ito, Behold, I am coming quickly, and my reward. Ano yung mga reward? Ito yung mga gantimpala ng Panginoon. Isang gantimpala rito ay yung buhay na walang hanggan. Okay? Sabi niya rito, my reward is with me, to give to everyone according to his word. Ibibigay sa inyo, sa atin, kung ano man yung nararapat na para sa atin, according to your word. Kaya kung ano yung pinaggagawa natin dito sa ibabang lupa, darating yung time, pumunta tayo sa langit, ibibigay yung karapat-dapat na gantimpala. Hindi mo pare-parehas ang gantimpala na marireceive natin. May mas marireceive na marami, mayroon din po konti. You see, kaya ang gawin natin is, gawin natin ang ating makakaya, our best to do what is good or nice in the sight of God. Doon ang buhay natin ay kailangan tignan natin para lahat ng gagawin natin dito sa ibabaw ng lupa ay sulit para pag mawala na tayo, at least marireceive natin yung gantimpala na manggagaling sa Panginoon. Ano pa? Okay, pangatlo na isang promise or pangako ng Diyos. A promise of good plan to prosper us. You see, nakita natin yan sa Jeremiah chapter 29. A promise of good plan to prosper us. Sinong gusto na siya ay mag-prosper sa kanyang buhay? Lahat tayo gusto natin yan. Oh? A promise of good plan. Yung good plan, yung magandang plano ng Diyos. Ibibigay yan sa atin. A good plan to give us what? Hope and a future. Okay, to give us hope and a future. Sabi sa Jeremiah chapter 29, I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you. Yan. Ito yung gustong-gusto natin marinig. Prosperity. Magpa-prosper tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. You see, prosper in emotional, physical, of course, financial, material. Yan. Yan. To prosper us, to give us a hope and a future. Kaya, huwag pong mawalan na tawag doon na huwag mawalan ng tawag doon yung hindi po mawawang tinamnaman, no? Huwag mawalan ng pag-asa sa ating Diyos. Okay, kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Okay, based sa Jeremiah chapter 29
verse 11. Alam natin, pag binigyan natin ang buhay natin sa Kanya, at dapat tayong naglilingkod sa ating Diyos, yan isang promise niya to give us hope in the future. Wala akong nakakaalam ng kinabukasan. Pero ganito ang masasabi ko, kahit hindi natin nakikita ang bukas, alam natin na ang Panginoon, pag tayo nasa Kanya at may relasyon tayo sa Kanya, bibigyan tayo ng magandang kinabukasan. Sabi niya sa kanta, I don't know about tomorrow, but I know who knows tomorrow. You see? Kaya ang kagandahan, pag tayo nasa Panginoon, alam natin kung sino ang mahawak ng kinabukasan natin. Alam natin kung sino yung nagpapatakbo, okay, sa buhay natin. Okay? May pag-asa. Okay? May pag-asa. Sabi nga sa kanta, ano yung kanta na buhay na may pag-asa? Okay? At sa pang-apat na promise o pangako ng Diyos dito ay okay? A promise of reaping if we don't give up. Okay, sa Galatians chapter 6 verse 9. Ibig sabihin nito, pag tayo nagpapatuloy sa ating Panginoon, bibigyan tayo ng reaping if we do not give up. Galatians chapter 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Okay, we will reap a harvest. Ano ba yung mga harvest na yun? Pag sa harvest, blessing yan, mga kapatid. Pag tayo po ay nagpatuloy at hindi tayo nag-give up. Kasi maraming mga kapatiran na naka-receive na ng blessing ng Panginoon, tapos pag kasi sila ay na-freed na sa mga kasalanan, sila ay nabigyan ng tawag doon, buhay na walang hanggan. Pag lalabas sila, hindi na sila nagpapatuloy. At bumabalik sila sa kanilang dating ginagawa. Sana wag pong mangyari yun. Sa mga kapatiran na nakikinig ngayon sa umaga ito, sana wag mangyari yun. Pag tayo po'y tapat na naglilingkod sa Diyos, tayo binago ng Panginoon. Pag lalabas tayo, gawin natin ang kagustuhan ng Panginoon. Sabi niyo to, do not grow weary in doing good. Kasi pagdating ng time, we will reap the harvest. Kasi wala rin namang ibang makikinabang kundi tayo. Pag ikaw rin ang makikinabang sa pinaghirapan mo. Okay, ano pa rito? Sabi niya ron, a promise to provide our needs. Sa Philippians chapter 4 verse 19. Anong sabi niya ron? My God shall supply all my needs according to His riches and His glory. Okay, a promise, ang pangako ng Panginoon ay ibibigay niya yung lahat ng ating mga pangangailangan according to the riches sa pamagitan ng kanyang, sabi nito, riches of His glory through His Son Jesus Christ. You see, siya po ang nagbibigay ng ating mga kailangan, pangangailangan. Ano ba yung mga pangailangan sa ating buhay? Ang tanong, ano yung mga pangailangan mo? Okay, pag sa kaligtasan, nabigay na. Dahil sinuko mo ang buhay mo sa Kanya. Ano ba yung mga pangailangan? Alam ng Diyos kung ano yung mga need natin. Kahit hindi po natin sinasabi, alam ng Diyos. Alam niya kung ano yung tumatakbo sa isipan natin. Alam niya kung ano yung nasa puso natin. Yung pangangailangan natin, physically, materially, lalo na ngayon sa end times o tinatawag natin, nasa huling panahon na tayo. Kasi ang daming pangailangan ng mga tao. Isa rito yung pera, of course. Hindi yan nawawala. Ang pera kailangan natin. Pero gamitin natin ito sa tamang paraan. Yan. God will provide. Sabi niya, He will provide our needs. Kaya kung kailangan mo ang pera, mag-pray ka sa Panginoon, Lord, I need money. Lord, I need comfort. And I need peace of mind. Yan. Mga kapatiran na nasa loob, alam ko kung ano ang nararamdaman ng isang walang kalayaan. Alam natin yan. Hindi natin nagagawa yung gusto natin. Hindi kagaya ng mga sa labas. Pupunta sila sa gusto nilang pupuntahan. Nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Pero yung mga nasa loob, hindi nila basta gagawin yun. Kaya ang hihingi natin sa Panginoon is bibigyan tayo ng talagang peace of mind, yung kapayapaan, yung contentment. Kasi isang need yan sa loob ng ulungan, mga kapatid. Yung contentment, yung peace of mind, yung joy na hindi kaya ibigay ng kamunduhan.
Kasi marami po tayo hindi lang sa pera. Remember na ang pera o material nawawala yan. Pero yung peace of mind, yung kaligtasan, yung hope, hindi po nawawala yan. So, a promise to provide our needs. Your need. Ano ba? He promised us a heavenly home. Okay? John chapter 14 verse 1. Okay? Anong sabi roon? He promised us a heavenly home. Ay isang pangako ng Diyos na time will come, mga kapatid. Kasi gagantin pala ang tayo ng isang lugar. Okay? Sabi niya, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sa verse 2, in my Father's house are many mansions. Mag-una ako at ako'y mag-prepare. Sabi roon. Okay, my many rooms that I will not, so I would have told you, I am going there to prepare a place for you. O, kaya kung wala tayong lugar dito sa ibabang ng mundo, pagdating ng Panginoon, pagdating natin doon sa langit, may lugar po tayo. May pinipare po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya siguro hindi pa tayo namamatay o nawawala dito sa mundo kasi hindi pa tapos yung mansion natin. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, may mansion ka sa langit. Yan. Kaya kahit wala tayo kung bakit, wala tayong bumili sa ibang lupa. Darating ang time na, yun, pangako ng Panginoon, darating ang time na may mansion tayo. Okay? May mai-inherit tayo. Okay? May tawag doon, mamanahin tayo. Kaya kung wala tayong mana, dito sa baba ng room, wala kang mamanahin, never mind. Kasi ang itatak natin sa ating puso at isipan, may mana man ako sa langit. Kaya wala kang mana dito sa ibaba ng lupa. Kasi, yan. Kasi yan ang pangako ng Panginoon, heavenly home. Okay. Langit na tahanan. May kanta na sabi nito, langit na tahanan, ang pangako sa iyo'y nakaraan. Ang Panginoon, makikita natin ng mukhaan. Mga buhay kanyang papahiran kahit sino ka man. You see? So, yan, heavenly home. Isa pa na pangako ng Panginoon, He promised us to give us power and authority. Sa Luke 3, bibigyan tayo ng strength. You see, ito ang isang pangako ng Panginoon kasi alam natin na tayo mga tao ay marupok lang. Okay? May hangganan tayo. We have many failures in life. Wala tayong strength, wala tayo. Pero pag ang Panginoon nasa ating buhay natin at Panginoon, sabi ko, God, give a breath. You see, power to overcome things in life. Okay, kaya pag relasyon at Panginoon, ang Panginoon bibigyan tayo ng kapangyarihan. Hindi yung kapangyarihan na, yung kapangyarihan, napapanood natin sa mga Pilipino, kapangyarihan to overcome obstacles you see in life. Sa Luke chapter 10, sa Lucas chapter 10 verse 9, anong sabi roon? 10 verse 19, I should say, behold, I give you the authority. You see? Authority to trample on serpents and scorpions. Ano bang sinisimbolo ng serpents or scorpions? Ang sinisimbolo ng serpents or scorpions, mga kapatid, ay ito yung mga kaaway, mga hindi puro nakikita. Kailangan natin spiritually. Ito yung mga devil, mga demonyo. And over all the power of the enemy, and nothing shall harm you, or nothing will harm you. Yan. Kasi pangako yan ng Panginoon. Kasi bibigyan tayo ng lakas to overcome the power of the enemy. Alam po natin na apart from the Lord, we cannot do anything. Pag wala po ang Diyos, at malayo tayo sa Panginoon, wala po tayo magagawa. Pero pag andyan po yung Diyos sa ating buhay, kasi bibigyan tayo ng kapangyarihan. Lakas at kapangyarihan. Ano ba ang pangako ng isang pangako ng Diyos? Sabi niya nito, a promise of answered prayers. Yan. Okay. May mga prayers ba tayo o panalangin tayo na sinagot ng Diyos? Sa akin marami. Pero may mga panalangin pa rin ako na hindi pa sinasagot ng Diyos.
Siguro time will come, ibibigay niya. Kasi ang kasagutan ng panalangin ay tatlo. Ganito, ibibigay niya kasi kagustuhan niya, yes. Hindi niya ibibigay yung kasi ayaw niya, hindi niya kagustuhan. Pangatlo ay maghintay. Yan. Maghintay ka, maghintay tayo. Common na nasa isip ng mga kapatiran dyan sa mga Pilipinas. Iniisip natin, gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang makasama ang aking pamilya. Ang promise ng Panginoon sa iyo, mangyayari yan in God's time. A promise of answered prayer. Sasagutin ng ating mga panalangin na ayon sa kanyang kagustuhan. Pero let us remember na hindi po yung gusto natin ang matutupad. Ang Panginoon siyang matutupad. Kaya sabi ko nga, maraming mga panalangin ang tinupad ng Diyos. Para kung panalangin na tinupad, meron din mga hindi pa. Kaya ang Diyos alam niya yung panalangin mo. At hindi mo sinasabi sa kapatid mo. Hindi nila alam, ang Diyos alam niya. You see, yan ang isang sa James chapter 1 verse 5. Okay. Sa Santiago chapter 1 verse 5. Anong sabi niya roon? Sa James chapter 1 verse 5. Sabi niya, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally without reproach, and it will be given to him. Hindi lang po katalinuhan o wisdom ang tinutok dito. We should ask God, who gives generously to all without finding fault. You see? Yan. Ano pa? Sa Matthew 7:7, ask, and it shall be given unto you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened unto you. You see? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. You see? Yan ang isang pangako ng Diyos na tinutupod niya. Siguro, mayroon yung time na gusto na natin mag-iba. Panginoon, kailan mo sasagutin natin aking mga panalangin? Matagal na ito. 20 years ago, wala pa. Sabi ko nga, in God's time, mangyayari yan. Huwag lang mawala ng pag-asa. Gusto niyong makalabas? In His time. Gusto niyong makasama ang pamilya niyo? In His time. In God's time. May mga plan pa lang siguro ang Panginoon na gustong gawin sa buhay niyo. Kaya kung bakit inalam niya na nandiyan pa rin kayo mga kapatid. Pero sabi ko nga, palagi namin sinasabi mga nag-preach na huwag pong mawala ng pag-asa. Ano pa ang isang promise ng Panginoon? He promised forgiveness and healing. Kapatawaran. Sabi ng Panginoon, pinapatawad ang ating mga kasalanan. Kahit gaano man kalaki o kakapal ang kasalanan natin. Sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, anong sabi niya? If my people will humble themselves. Okay, tingnan po natin. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name, kung ang aking mga tao, sila ay magpakumbaba, will humble themselves. You see, humble themselves, magpapakumbaba tayo, at tayo manalangin, at hanapin ang mukha ng ating Diyos, at talikuran ang lahat ng mga wicked ways. Ano yung mga wicked ways? Mga kasalanan. Anong sabi ng Diyos? I will hear from heaven. You see, it's very nice. Sabi ng Panginoon, I will hear from heaven, papakinggan ko mula sa langit, at sila'y papatawarin ko, and I will forgive their sin, and will heal the land. So, there is the promise of God, forgiveness and healing. Kaya sabi ko nga, kahit gaano kakapal ang kasalanan na nagawa natin, pag tayo ay nagpakumbaba, wholeheartedly, sa ating Panginoon, ang sabi niya roon, He will forgive us. Hindi po kagaya ng tao. No, na walang forgiveness. Okay? Hindi nila kayang ay forgive o patawarin ang kapwa-tao nila. Ganun ang tao eh. Kasi nature ng tao yan. Pero pag tayo nakakilala na sa Panginoon, hindi lang sa mag-ask tayo ng forgiveness sa Panginoon, kundi sa mga neighbors din natin, kung saan tayo nakagawa ng kasalanan. Yun ang Panginoon. Pinapatawad tayo. Kasi hindi lang yun. Will heal us, ano man yung sakit natin.
inside, spiritually, naturally, you see? Okay, God will heal us kasi siya ang doktor natin. Siya ang number 1 na manggagamot. Pagpapatawad at kagalingan, okay, binibigyan tayo ng hilom o paghilom sa sugat sa ating puso. Yan. Sa 1 John chapter 1, verse 9. Anong sabi niya roon sa 1 John chapter 1, verse 9? Okay, sabi niya roon, if we confess our sins, yes, He is faithful and just. If we confess, pag tayo po'y nangungumpisal, ating mga kasalanan sa ating Diyos, hindi pangungumpisal sa kung sino o saan, kundi ang ating Diyos, doon tayo nakatuon, no? He is faithful, siya po ay tapat. Sabi niya dito, will forgive our sins. Okay, and purify us from all unrighteousness. Tayo po'y lilinisin ng ating Panginoon. Papatawarin niya nga tayo, i-heal niya tayo, tapos lilinisan pa tayo ng ating Panginoon. Yan. So yan, forgiveness and healing. Alam ko po na may mga sa ating buhay, may mga naranasan tayo na hurts or bitterness or anger, hatred. Alam mo kung ano yung kalagayan mo ngayon, kay mga kapatid na mga PDLs. Pero sabi ng Panginoon, pangako niya na tayo patatawarin. As long as you ask forgiveness from God, huwag po tayo magmatigas, tayo po'y mag-humble sa ating Diyos. At hihilumin niya, sabi niya ito, ang anumang sugat sa ating buhay. Okay, sabi niya pa sa Psalm 147 verse 3. Okay? Sa Psalm 147 verse 3. Yan, He heals the broken-hearted. Okay? Ginagamot niya. Broken-hearted. And binds up the wounds. Okay? Ano po yung broken-hearted? O naranasan po natin na broken-hearted? No? Yung parang hindi ka tanggap na, broken heart ka dahil, relationship sa family or relationship sa friend mo or sa boyfriend, girlfriend, o ano bang relationship yan. See, may broken hearted. Pero sabi ng Panginoon, He heals the broken hearted. And binds up the wounds, yung sugat. You see, kaya tingnan natin, pag tayo pinatawad ng Panginoon, patawarin din natin ang ating mga kapatiran, mga kapamilya, o sino man nakagawa ng kasalanan sa atin. And then, of course, i-heal niya din yung wounds. You see? Ano yung wounds? Yung mga sugat. Isa pa na promises ng Panginoon, He promised to never leave us nor forsake us. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Isaiah chapter 41, verse 10. Actually, marami pong mga promises ng Panginoon, no? Pero ito yung mga talagang isulat ko lang. Sabi niya sa Isaiah 41 verse 10, do not fear. Huwag tayong matakot. Huwag kayong matakot. Naandyan ako sa inyo, sabi nito. Huwag po tayong madismaya. Okay? Kahit anong ginagawa ng mga tao sa atin, huwag tayong madismaya. Kasi ako ang Diyos niyo, sabi niya. I will strengthen you. See? And I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi ng Diyos. Ang Diyos na ang nagsalita, mga kapatid. You see, He promised that He will never leave us nor forsake us. Kaya yung kalagayan mo o situation mo ngayon, naniniwala ka, wait ka sa Panginoon, God will be our avenger. He is your avenger. He is your abogado. You see, He will fight for you. He will never leave you nor forsake you. Especially pag alam niya na ikaw ay nananampahan sa Kanya. Yan ang number 1 pag may relasyon tayo sa Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos. Paano yung mga nilang relasyon, hindi naniwala sa Diyos? Ay, maging maniwala muna sila. Tanggapin muna nila ang Diyos sa kanilang buhay. Yan. So, yun po ang aking conclusion natin. Yan yung conclusion natin, mga kapatid. Hebrew 10:23, last verse natin, sa Hebrew chapter 10, verse 23.
Sabi niya rito, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Sabi niya, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Very nice. For he who promised, he will. God, yung promise niya, yung pangako niya, kailanman hindi niya sisirain. Faithful. Ibig sabihin yung faithful is yung matapat siya. Nagagawin niya kung ano yung mga pangako niya sa ating buhay. So, yun po ang last verse natin. Sana naintindihan natin itong salita ng Diyos. Ulitin natin yung mga pangako ng Diyos. Unang-una, okay, He promised us a way in the wilderness and streams in the wasteland. Pangalawa, He promised us, okay, a price, or He has called us to heaven word. Pangatlo, He promised us a good plan to prosper us, to give us hope in the future. Pangapat, He promised us to give the crown of life. Panglima, He promised us to reap if we do not give up. Pangalim, a promise to provide our needs. And then another, He promised us a heavenly home. And then another, He promised us power and authority. And then of course, He promised us answered prayer. Sa parito, He promised us forgiveness and healing. Of course, yung last, He promised us to never leave us nor forsake us. You see, yan po yung mga pangako ng Diyos. Actually, we have 8,000 promises of God. Alam natin, maraming mga pangako ng Diyos. Kung ano yung pangako ng Diyos, gagawin niya at tutuparin niya. Because God is faithful. Okay, tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na pinamahagi mo sa amin. Though it is short, but I know you believe. Ikaw po ang nangusap sa bawat isa, especially sa mga kapatiran na mga nasa jail. Thank you. Alam ko namin na nangusap ka sa kanila. Kung ano pa yung gusto mong sabihin, o God, sa kanila, sa magitan yung mga salita, Panginoon, sabihin mo, Lord God, ikaw po ang paliwanag pa sa kanila, O God. Pagpaintindi pa sa kanila yung mga salita na aming napakinggan sa umaga ito. Basbasan mo ang bawat isa sa kanila. Mga sitwasyon nila, Panginoon, alam mo, tulungan mo sila. Nang sa gayon, ma-overcome nila kung ano yung mga situation nila ngayon. Ikaw po ang tunay na nakakaalam. Maraming salamat. Lord, help us then, O God, to hold on to your promises. Na huwag po namin itawan yung mga promises mo, yung mga pangako mo. Alam po namin ay matutupad at tinutupad mo, Panginoon. Maraming salamat. Paspasan mo ang bawat isa. Lord, mga kapatiran na nasa loob at saka lahat ng mga nag-online, Panginoon, na nakinig sa iyong mga salita. Paspasan mo ang bawat isa. Thank you, Lord. We give you all the glory. Praise and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Balik na natin sa MC. Praise the Lord. Palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon sa buhay po ng ating tagapagligtas.